Isang hindi kapanipaniwalang senaryo ang formal na nagaganap ngayon mismo sa punong tanggapan ng United Nations, isang lugar kung saan ang pinakamabangis na geopolitical na kalkulasyon ay inilalantad sa ilalim ng liwanag ng katarungan. Ang China ang dambuhalang dragon ng Asya, ang may-ari ng pinakamalaking hukbong dagat sa mundo. Ang bansang kahapon lang ay mapangahas na gumamit ng water cannon upang pilasin ang ating mga bangka sa West Philippine Sea, ay biglang nagpakita ng isang kakaibang mukha, ang mukha ng isang biktima. Tama po, hindi niyo po ito guni-guni. Hindi ipinadala ng Beijing ang aircraft carrier nilang Fujian upang manakot. Hindi sila nagpakawala ng mga misil na Dongfeng sa itaas ng Taiwan. Sa halip, pinili nila ang paraan ng pagdadala ng isang makapal na folder ng mga dokumento at nagtungo sa opisina ng Kalihim General ng UN upang maghain ng formal na reklamo. Isang aksyon na nagpabigla sa mga international military observers at tinawag nilang pagbagsak ng imahe ng Wolf Warrior. Saan nanggaling ang pinagmulan ng galit na may halong kawalang kaya na ito? Hindi galing sa Amerika. Hindi galing sa atin, ang Pilipinas, kundi sa isang pangalan na may malalim na ugnayan sa madugong kasaysayan ng Silangang Asya, ang Japan. Ipinapakita ng isang lihim na ulat na nag-leak mula sa diplomatikong koridor na ang nilalaman ng reklamo ng Beijing ay puno ng matatalas na salita, ngunit may malakas na amoy ng pagkatakot. Inakusahan nila ang Tokyo na tumawid sa pulang linya at marahas na nakialam sa panloob na usapin ng China. Ngunit ano ba talaga ang kasalanan ng Japan? Ito ay ang pagtayo ng Tokyo ng tuwid, tumingin ng diretso sa mata ng Beijing at nagdeklara ng isang katotohanan na gustong ibaon ng China habang buhay. Ang seguridad ng Taiwan Strait ay ang buhay mismo ng Japan. Bilang isang mamamayang Pilipino na nagmamahal sa bayan, humihiling ako na maglaan ka ng isang segundo upang mag-subscribe at mag-like. Hindi lamang ito suporta sa nilalaman, kundi isang pagpapakita ng ating pagkakaisa at pambansang dangal. Magkaisa tayo para sa ating inang bayan at kalayaan sa karagatan. Ito ay isang diretsang slap sa ambisyon ni Xi Jinping na muling pag-isahin ang China. Huwag muna nating pag-usapan ang bala. Tingnan natin ang psikolohikal na digmaan na ito. Hindi lang nagsasalita ang Japan, inalis nila ang kanilang peace constitution at mabilis na nag-rearm, ginagawang hindi matatalbugang kuta ng misil ang kanilang mga isla sa harapan. At nang magsalita ang Tokyo upang protektahan ang Taiwan, hindi lang ito babala, isa itong deklarasyon ng digmaan sa larangan ng estratehiya. Ang kabalintunaan ay nakatago sa katotohanan ang China, ang bansang laging nagmamalaki bilang two superpower sa mundo at laging nananakot sa mga maliliit na bansa gamit ang puwersa ng militar, ay ngayon napilitang gumamit ng bibig at papel sa United Nations upang humingi ng awa. Ito ay parang isang bully na higante na biglang hinarang ng isang samurai na may hawak na espada at sa halip na makipaglaban, tumakbo ang higante upang magsumbong sa punong pulis. Ang aksyon na ito ay hindi sinasadyang naglantad ng isang nakamamatay na kahinaan ng Beijing. Mas takot sila sa internasyonalisasyon ng isyu ng Taiwan kaysa sa digmaan. Natatakot sila na sa oras na magsalita ang Japan, sasama ang South Korea, Australia, tayong Pilipinas, at maging ang NATO na gagawing pandaigdigang usapin ang Taiwan at hindi na panloob na usapin lamang. Kapag nangyari iyon, ang lahat ng kalkulasyon ng People's Liberation Army na gumamit ng mabilis at malakas na puwersa ay maglalaho na parang bula. Kailangan nating lumingon ng bahagya upang tingnan ang buong larawan ng bangungot na ito. Sa loob ng isang dekada, nagtayo ang China ng isang imahe ng Wolf Warrior diplomacy na lubhang agresibo. Handa silang magpataw ng economic sanction sa sinumang sumasalungat. Handa silang gumamit ng mga Coast Guard vessel upang bumangga sa karagatan at gumamit ng mga fighter jet upang lapitan ang himpapawid ng ibang bansa. Gusto nilang magbigay ng takot. Gusto nilang paniwalaan ng mundo na ang paglaban sa China ay daan patungo sa pagkasira. Ngunit ngayon, pinatunayan ng Japan ang kabaligtaran. Ang matandang lobo ay nanginginig sa takot. Ngunit bakit ang Japan ang nagpaalis ng kontrol sa China, samantalang ang US ang pangunahing kalaban dahil sa kasaysayan? Sa subconscious ng bawat mamamayang Chino at maging ng mga pinuno sa Beijing, ang Japan ay laging isang bangungot, isang sugat na hindi pa gumagaling.
Kapag nagsalita ang US tungkol sa Taiwan, tinuturing itong kompetisyon sa kapangyarihan. Ngunit kapag ang Japan ang nagsalita tungkol sa Taiwan, tinuturing ito ng China na muling pagbangon ng isang sinaunang kaaway. Lubos na nauunawaan ng Beijing na kahit hindi kasing dami ng China ang hukbong dagat ng Japan, ang kalidad ng mga barko, ang kakayahan sa anti-submarine warfare at ang kasanayan ng mga mandaragat ng Japan ay nasa world-class na antas sapat upang putulin ang blockade ng China sa First Island Chain. Ang reklamo sa UN ay patunay na beelukot na ang Beijing sa paghahanap ng tamang tugon sa Tokyo. Hindi nila maaaring atakihin ang Japan dahil sa US-Japan Security Treaty. Hindi nila maaaring parusahan ang Japan sa ekonomiya dahil sa malaking pagdepende ng isa't isa. Kaya pinili nilang umiyak. Ngunit ang iyak na ito ay hindi nakakuha ng simpatiya, nakakuha ito ng pangungutya mula sa international community. Tandaan natin, hindi pa nagtatagal nang magbigay ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration na nagpapawalang bisa sa walang katuturang 9-line claim ng China sa West Philippine Sea. Paano tumugon ang Beijing? Mayabang nilang idineklara na ang desisyon ay basura. Minaliit nila ang international law at ang UN kapag hindi ito pabor sa kanila. Ngunit ngayon, nang maramdaman nila na kinukulong sila ng Japan at ng US-led alliance, nagmamadali silang kumatok sa pintuan ng UN, humihingi ng intervention at idinadahila ng international law upang protektahan ang kanilang marupok na soberanya. Ito ang rurok ng double standard, ang tahasang kalokohan ng isang superpower na nawawala sa direksyon. Naglalaro ang Beijing ng isang laro ng moralidad, ngunit wala na silang anumang kredibilidad na baraha sa kanilang kamay. Nakita na ng mundo ang kanilang tunay na kulay. Ang mga luha ng buwaya sa UN ay hindi makakahugas sa kanilang mga mapangahas na aksyon sa Ayungin Shoal, sa Senkaku Islands o sa Taiwan Strait. Ang pangyayaring ito ay nagtatakda ng isang turning point. Ang panahon kung saan ang China ang nag-iisang nagtatakda ng batas ay tapos na. Nagpaputok ng signal shot ang Japan at ang buong rehiyon ay nagigising. Mula Tokyo hanggang Seoul, mula Manila hanggang Canberra, isang containment arc ang nabubuo na humihigpit sa ambisyon ng Beijing na magpalawak. At kung iniisip ninyo na ang pagdemanda ng China sa Japan ay ang rurok na ng drama, nagkakamali kayo. Ito ay simula pa lamang ng isang tunay na lindol dahil habang abala ang Beijing sa paghahanda ng kanilang reklamo, sa kabilang bahagi ng mundo sa Washington, D.C., isang makasaysayang desisyon ang pormal na inilabas. Isang desisyon na nagngangalang Donald Trump na magbabago habang buhay sa global chessboard. Si Pangulong Donald Trump, na kilala sa kanyang matapang at hindi mahuhulaan na mga desisyon, ay hindi pumili na manahimik at magmasid. Pormal siyang lumagda sa isang bagong batas, isang legal na dokumento na may bigat na libu-libong tonelada na sumisira sa lahat ng strategic ambiguity na pinanatili ng US sa loob ng 45 taon. Ang batas na ito ay hindi lamang isang pangako. Isa itong utos na nagpapataas sa pangako na protektahan ang Taiwan sa isang antas na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng dalawang panig. Ginagawa ng batas na ito ang isla ng Taiwan mula sa isang hindi formal na kasosyo patungo sa isang hindi malalabag na kuta sa sistema ng depensa ng Estados Unidos. Mula sa sandaling matuyo ang pirma ni Trump sa dokumento, ang lahat ng kalkulasyon ng China para sa pagsalakay ay nabangga sa isang pader na bakal. Hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng ilang lumang tangke o misil. Ito ay tungkol sa pag-integrate ng Taiwan sa intelligence, command, at real-time combat network ng militar ng Amerika. Ang reaksyon ng China, siyempre, ay galit. Muling nagprotesta ang Chinese Foreign Ministry, nagbigay muli ng mga banta tungkol sa seryosong kahihinatnan. Ngunit sa kaibuturan ng Zhongnanhai, marahil ay may ginaw na dumadaloy sa kanilang gulugod dahil naiintindihan nila na si Donald Trump ay hindi mahilig magbiro at kapag naging batas na ang proteksyon ng US, ang presyo ng anumang aksyong militar na nakatuon sa Taiwan ay hindi lamang sanksyon, kundi ang pagkasira ng buong armada. Hindi pa doon nagtatapos. Ang epekto ng batas na ito ay kumakalat na parang tsunami sa mga kalapit na bansa, lalo na sa South Korea. Ang Seoul,
ang kabisera ng Land of the Morning Calm, na sa loob ng maraming taon ay nagsisikap na balansehin ang pakikipag-alyansa sa US at ang pakikipagkalakalan sa China, ay nagsimulang kumiling sa isang panig. Ang pagbabago sa saloobin ng South Korea ay isang tunay na shock sa Beijing. Dati, kumpiyansa ang China na maaari nilang gamitin ang ekonomiya upang itali ang South Korea, gamitin ang issue ng North Korea upang magbigay ng presyon sa Seoul. Ngunit ngayon, sa harap ng lumalaking agresyon ng China at ang pagiging determinado ng US-Japan alliance, natanto ng South Korea na ang neutrality ay hindi nakalasag na magpoprotekta sa kanila. Sa sunod-sunod na mga bagong hakbang pagpapalakas ng joint naval exercises kasama ang US at Japan, pampublikong pagtuligsa sa mga aksyon ng pamimilit na baguhin ang status quo sa Taiwan Strait, at lalo na ang pag-upgrade sa THAAD missile defense system, nagpapadala ang South Korea ng isang malinaw na senyales. Pumili na kami ng panig, at hindi ito ang panig ng mga bully. Isang bagong kaayusan o mas tumpak, isang hindi formal na Asian NATO, ang unti-unting nagiging malinaw. Ito ang kombinasyon ng puwersang nuklear at pandagat ng US, ang kakayahan sa sea combat at high-tech na teknolohiya ng Japan, ang lakas ng hukbong katihan at industriya ng depensa ng South Korea, at ang geostrategic position ng Pilipinas at Taiwan. Ito ang pinakamasamang bangungot sa Defense White Paper ng China na papaligiran sa lahat ng panig ng isang arc of fire. Tiyak na magtatanong ang mga taga-subaybay ng militar, maglalakas loob ba ang China na maglunsad ng digmaan upang sirain ang containment na ito? O patuloy silang lulubog sa kumunoy ng diplomasya gamit ang mga walang katuturang reklamo upang itago ang kanilang kawalang-kaya? Upang sagutin ang tanong na ito, kailangan nating suriin ang sikolohiya ng wolf warrior kapag nasukol. Kapag nasugatan ng hayop, magiging pinakamapanganib ba ito o maghahanap ito ng daan upang magtago? Nakatayo ang China sa isang makasaysayang crossroad. Ang isang daan ay patungo sa kompromiso at pagtanggap sa internasyonal na batas na itinuturing ni Xi Jinping na isang kahihiyan. Ang isa pang daan ay patungo sa full-scale conflict, isang sugal na hindi sila sigurado sa panalo, ngunit may isang bagay na tiyak, ang panahon ng kalabuan ay tapos na. Ang liwanag ay tumama na sa pinakalihim na sulok ng strategic chessboard. Ang mga gray zone actions tulad ng paggamit ng maritime militia, water cannon, o pagputol ng kable ng survey vessel ay wala ng epekto sa pananakot. Sa halip, lalo lamang nitong pinagkakaisa at pinagtitibay ang determinasyon ng anti-China alliance. Ang pangyayaring dinemanda ang Japan sa UN ay hindi isang diplomatikong tagumpay para sa China. Ito ay isang kahangahangang own goal. Ipinapakita nito ang pagkalito sa strategic thinking ng Beijing. Gusto nilang gamitin ang international law bilang armas, ngunit nakalimutan nila na sila mismo ang bansang pinakamadalas lumabag sa batas na ito sa rehiyon. Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang ating diwa, mga kaibigan. Ang presyo ng kayabangan ay isolation, at ang presyo ng pananakot ay resistance. Parehong nararanasan ng China ang dalawang ito ng sabay-sabay. Mula East China Sea pababa sa West Philippine Sea, ang mga kapitbahay na dati ay nag-aalala sa lakas ng dragon ay nagsimula ng hasain ang kanilang mga armas. At hindi na sila nag-iisa. Sa likod nila, nakatayo ang dambuhalang anino ng US 7th Fleet na ginagarantiyahan ng mga matitigas na batas mula sa Washington. Hindi pa nagtatapos ang kwento doon. Ang pangyayaring ito ay simula pa lamang ng isang serye ng nakakagimbal na pagbabago. Nang isiwalat ng US, Japan at South Korea ang kanilang mga baraha, mapipilitan ang China na gumawa ng kaukulang aksyon upang iligtas ang kanilang pambansang dangal. At itinuro sa atin ng kasaysayan na kapag nagngingit-ngit ang mga superpower, ang maliliit na bansa at mga strategic hotspots ang tatanggap ng pinakamalakas na alon. Sa susunod na bahagi, pag-aaralan natin ng mas malalim ang mga detalye ng batas na Taiwan Assurance Implementation Act na nilagdaan ni Trump. Ano ang mga nakamamatay na probisyon nito na nagpapanginig sa Beijing at partikular, ano ang inihanda ng South Korea upang sumali sa malaking laro na ito? Lihim bang naghahanda ang Seoul
para sa isang full-scale war scenario sa Korean Peninsula upang maghati ng apoy para sa Taiwan. Lahat ng ito ay isisiwalat ng detalyado, kasama ang mga military intelligence na kaunti lamang ang nakakaalam. Ang kurtina ay nabuksan na. Ang malaking dula ng ika-21 siglo ay pumapasok sa rurok nito. At ang China, mula sa pagiging direktor na gustong kontrolin ang lahat, ay unti-unting itinutulak sa papel ng kontrabida na nai-isolate sa sarili niyang entablado. Maari pa ba nilang baliktarin ang sitwasyon o patuloy silang madudulas sa kanilang mga strategic error? Ang sagot ay nasa harapan natin, puno ng sorpresa at drama. Mga kababayan, kung ang reklamo ng Beijing sa UN ay isang diplomatikong komedya, ang Taiwan Assurance Implementation Act na nilagdaan ni Pangulong Donald Trump ay isang death sentence laban sa gray zone strategy na binuo ng China sa loob ng 2 dekada. Bakit ang isang legal na dokumento ay mas malakas ang puwersa kaysa sa isang aircraft carrier fleet? Bakit tinawag ito ng mga military analyst na isang strategic checkmate? Ating hiwain ang puso ng batas na ito. Dati, ang relasyon ng US-Taiwan ay pinamamahalaan ng Taiwan Relations Act ng 1979, isang dokumento na puno ng strategic ambiguity. Pinapayagan nito ang US na magbenta ng armas sa Taiwan para sa depensa, ngunit hindi nangangako na makikialam ang US sa labanan. Ang kalabuan na ito ang lumikha ng isang butas, isang gray zone para sa China upang mag-escalate at manggulo gamit ang taktikang salami slicing, unti-unting sumusulong nang hindi nag-uumpisa ng all-out war. Ngunit ang bagong batas na may pangalang Taiwan Assurance Implementation Act ay tuluyang nagtanggal sa gray zone na iyon. Hindi lamang ito mga walang lamang pangako. Naglalaman ito ng mga tiyak na probisyon na nag-uutos sa Pentagon at sa US State Department na kumilos. Una, inuutusan ito ang pag-integrate ng Taiwan military sa mga malalaking joint exercises ng US sa Pasipiko. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga opisyal ng Taiwan ay uupo sa iisang war room kasama ang mga opisyal ng US, magbabahagi ng target data sa real time. Sa sandaling na synchronize na ang command system, ang pag-atake sa Taiwan ay katumbas ng pag-atake sa nervous system ng US military. Ikalawa, at ito ang nagpapawala ng tulog sa Beijing, inalis ng batas na ito ang mga self-imposed diplomatic restrictions noong nakaraan. Ang mga matataas na opisyal ng Taiwan ay hindi pinapayagang pumasok sa mga gusali ng gobyerno ng US sa Washington upang maiwasan ang galit ng Beijing. Ngunit ngayon, ang hadlang na iyon ay sinira na. Ang bandila ng Taiwan ay maaaring iwagayway ng publiko. Ang mga general ng Taiwan ay maaaring magsuot ng military uniform at pumasok sa Pentagon. Sa simbolikong antas, sinasabi ng US sa mundo na tinuturing naming ang Taiwan bilang isang sovereign entity, gaano man kagalit ang Beijing. Ang aksyon na ito ni Pangulong Trump ay hindi impulsive. Ito ay resulta ng isang malamig na kalkulasyon na iintindihan lamang ng China ang wika ng lakas. Ang pagpapahinuhod o kalabuan ay lalo lamang magpapatapang sa dragon na ito. Tingnan ang nangyari sa West Philippine Sea. Nang nag-aalinlangan ang US, nagtayo ang China ng mga artificial island. Nang manahimik ang US, ginawang militarized ng China ang buong karagatan. At ngayon, nagpasya ang Washington na hindi na maulit ang senaryong iyon sa Taiwan. Gumuhit sila ng isang red line na hindi mabubura, na ginawa mula sa matibay na semento at bakal ng batas ng Estados Unidos. Para kay Xi Jinping at sa Chinese Communist Party, ito ay isang bangungot tungkol sa lehitimasya. Nangako sila sa 1.4 bilyong tao na ang reunification ng Taiwan ay isang historical mission na hindi mababago. Ngunit ginawa ng batas ng US ang misyon na iyon bilang isang imposibleng gawain. Kung aatake ang China ngayon, direktang makakaharap nila ang US. Kung hindi sila aatake, ituturing silang bully na puro salita lamang at ang kredibilidad ng mga pinuno ng Beijing ay babagsak sa harap ng kanilang sambayanan. Ang strategic deadlock na ito ay humantong sa isang kinahinatnan, panic. At ang panic na iyon ay kumalat hindi lamang sa Beijing, kundi nag-activate din ng isang chain reaction sa Seoul, South Korea.
Kailangan nating maglaan ng oras upang pag-aralan ng mabuti ang South Korean variable dahil ito ang pinaka-hindi inaasahang at pinakamapanganib na salik na hindi nakalkula ng China sa kanilang Wakey chessboard. Sa loob ng mahabang panahon, ang South Korea ay inilarawan bilang isang hipon sa pagitan ng dalawang balyena. Sa ekonomiya, umaasa sila sa China. Sa seguridad, umaasa sila sa US. Laging sinisikap ng Seoul na manatiling neutral, iniiwasang magalit ang Beijing. Ngunit ang Taiwan Assurance Act at ang agresyon ng China ay nagpilit sa South Korea na magbago. Bakit napakahalaga ng Taiwan sa South Korea? Ang sagot ay nasa maritime map. Mahigit 90% ng langis, gas, at raw materials na ini-import ng South Korea ay kailangang dumaan sa Taiwan Strait at sa West Philippine Sea. Isipin, kung i-blockade ng China ang Taiwan, hindi na nila kailangan magpaputok ng bala sa Seoul. Ang ekonomiya ng South Korea ay mabibigti sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga pabrika ng Samsung at Hyundai ay titigil sa pagpapatakbo dahil sa kakulangan ng mga component at enerhiya. Para sa mga Koreano, ang seguridad ng Taiwan Strait ay hindi usapin ng iba, ito ay usapin ng kanilang kabuhayan at kaligtasan. Iyon mismo ang dahilan kung bakit nang magbigay ng matigas na senyales ang US, hindi nag-atubili ang South Korea na sumakay sa barko. Ang mga kamakailang pahayag ng Pangulo ng South Korea ay hindi na mga pangkalahatang diplomatikong salita. Pampublikong tinawag niya ang kapayapaan sa Taiwan Strait bilang isang pandaigdigang issue na tinatanggihan ang argumento ng China na panloob na usapin lamang ito. Ito ay isang diplomatic slap na hindi inasahan ng Beijing mula sa kanilang kapitbahay na dati ay laging nagpapakumbaba. Ngunit hindi lamang sa salita nagtapos ang South Korea. Kumikilos sila sa bilis ng isang bansang naghahanda para sa digmaan. Tingnan ang pag-normalize ng South Korea sa relasyon sa Japan sa ilalim ng pagtangkilik ng US. Dalawang bansa na sumumpa na hindi magkakasundo dahil sa kasaysayan ay nagkaisa na ngayon upang magbahagi ng real-time radar data laban sa mga misil. Bakit? Dahil ang kanilang pinagsamang kaaway sa hilaga at ang bully sa kanluran ay naging napakadelikado. Ang pagbuo ng Iron Triangle ay isang geopolitical disaster para sa China. Dati, maaaring gumamit ang Beijing ng taktikang divide and conquer. Sinisindihan ang mga salungatan sa kasaysayan ng Japan at South Korea upang pahinain ang US alliance. Ngunit ngayon, ang taktikang iyon ay bumagsak. Ang tatlong pinakamalakas na hukbo ng malayang mundo sa Northeast Asia ay nagkakaisa. Ang US Navy ay nagbibigay ng puwersang nuklear. Ang Japan Navy ay nagbibigay ng kakayahan sa anti-submarine at missile defense. At ang South Korean Navy at Air Force ay nagbibigay ng matinding conventional firepower malapit sa tagiliran ng China. Subukang isipin ang isang hypothetical scenario. Kung aatake ang China sa Taiwan, hindi lang nila haharapin ang US 7th Fleet mula sa Yokosuka, Japan. Kailangan din nilang mag-ingat sa isang matalim na kutsilyo mula sa hilaga ang South Korean Air Force at ang mga base ng US sa Osan at Kunsan. Mapipilitan ang China na hatiin ang kanilang puwersa upang protektahan ang kanilang hilagang tagiliran na magpapahina ng husto sa kanilang atake sa Taiwan. Hindi pa kasama dyan ang katotohanang may-ari ang South Korea ng mga Aegis Destroyer at KSS-3 attack submarines na may kakayahang maglunsad ng mga ballistic missile na kayang umabot sa mga sentro ng industriya sa baybayin ng China. Ang pagbabago ng South Korea ay mayroon ding mas malalim na kahulugan. Ang pagbagsak ng Wolf Warrior diplomacy. Dati, inakala ng China na maaari nilang gamitin ang lakas ng ekonomiya upang patigilin sa pagsasalita ang mga kalapit na bansa. Ngunit pinatunayan ng South Korea isang malaking ekonomiya na mas mahalaga ang national security kaysa sa panandaliang benepisyo sa kalakalan. Nang maglakas loob na tumayo ang Seoul, tumayo rin ang Manila, tumayo rin ang Canberra, Australia, ang domino effect ay nagaganap. At ang barya na bumagsak ay ang posisyon ng China. Balik tayo sa Taiwan Assurance Implementation Act. Isang napakahalagang detalye, ngunit hindi gaanong napapansin ng mainstream media, ang probisyon tungkol sa logistics at supply chain. Hinihikayat ng batas na ito ang US at ang mga kaalyado na mag-imbak ng mga bala, gasolina at medical supplies mismo sa Taiwan
at sa mga kalapit na isla. Ito ang pinakamalinaw na senyales ng paghahanda para sa isang high-intensity war. Sa militar, may kasabihan, ang amateur ay nag-uusap tungkol sa taktika, ang professional ay nag-uusap tungkol sa logistics. Hindi lang nagbebenta ng baril ang US, inihahanda nila ang buong ammunition depot. Ang pagtatatag ng mga strategic reserve sa Taiwan ay nangangahulugang inaasahan ng US na hindi matatapos ng mabilis ang labanan na ito. Naghahanda sila para sa isang war of attrition kung saan ang China ay mapupunta sa kumunoy at magdurusa ng pagkaubos ng dugo kung maglakas loob silang magpaputok. Ang hakbang na ito ay nagpapadala rin ng isang nakakagigil na mensahe sa mga general ng PLA. Gusto ninyong i-blockade ang Taiwan upang gutumin ang isla? Kalimutan nyo na. Nag-imbak na kami ng sapat na pagkain at bala para makipaglaban ang Taiwan sa loob ng maraming buwan, kahit taon sapat na oras para sirain ng Allied fleet ang blockade mula sa labas. Ang strategy ng China na besieging the city to wipe out the relief force ay na-neutralize na mula pa sa simula. Alam na alam ng Beijing ang katotohanan ito, at iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang reaksyon ay hindi lamang nagtatapos sa mga protesta. Natuklasan ng mga reconnaissance satellite ang hindi pangkaraniwang paggalaw ng mga Dongfeng ballistic missile units, ang tinaguri ang carrier killers, patungo sa mga coastal launching positions sa Fujian at Zhejiang. Kasabay nito, pinalalakas din ng mga H-6K strategic bomber na nagdadala ng hypersonic missiles ang kanilang mga paglipad sa paligid ng Taiwan. Ang hangin ay amoy pulbura. Gusto ng China na magpadala ng isang deterrence message. Kung maglakas loob ang US na gawing aksyon ng batas, handa kami para sa isang war of destruction. Ngunit ang kabalintunaan ay, habang lalo silang nagpapakita ng puwersa, lalo nilang itinutulak ang mga kalapit na bansa ng mas malapit sa bisig ng US. Nagbukas ang Pilipinas ng 4 na karagdagang military base para sa US, kabilang ang mga base na malapit sa Taiwan. Nagdeklara ang Japan na magde-deploy ng mga long-range cruise missile sa mga isla sa southwest. Isang arc of fire ang humihigpit, at ang China, mula sa pagiging mangangaso, ay unti-unting nararamdaman na nagiging prey na nai-isolate sa isang sulok. At sa gitna ng galit ng kawalang kaya, ang Beijing ay gumagawa ng mga aksyon na nawawala sa kontrol. Halimbawa, ang paulit-ulit na paggamit ng water cannon at vessel collision sa West Philippine Sea o ang paghahain ng reklamo laban sa Japan sa UN na tinalakay natin sa unang bahagi. Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang ating diwa, mga kaibigan. Ngunit ang mga aksyon na iyon ay tip of the iceberg lamang. Sa ilalim ng malalaking alon ng Pasipiko, may isa pang digmaan na tahimik, ngunit mas nakamamatay na nagaganap, ang digmaan ng mga nuclear submarine, ng mga seabed sensor network at ng mga cyber spies. Ang US at ang mga kaalyado ay hindi lamang naghahanda sa ibabaw ng tubig. Naglalagay sila ng isang malaking lambat upang harangin ang Chinese submarine fleet sa sandaling umalis ito sa daungan. Sa susunod na bahagi, sisiyasatin natin ang Dark Ocean kung saan nagaganap ang lihim na paghaharap sa pagitan ng Kilo-class submarines ng China at ng mga Virginia-class Ghosts ng US kasama ang tahimik na Soryu-class submarines ng Japan. May kakayahan ba ang China na sirain ang underwater containment upang bantaan ang US carrier groups o mabubulag at mabibingi sila sa sarili nilang bakuran? At higit sa lahat, gaano kahalaga ang papel ng Pilipinas at ng Vietnam sa sea blockade na ito upang maging baliw ang China sa West Philippine Sea? Ang kwento ng pagbagsak ng isang hegemonic ambition ay isinusulat araw-araw. Ang nasasaksihan natin ay hindi lamang tensyon sa politika, kundi isang pagbabago ng historical tectonic plates. At sa epicenter ng lindol na iyon, natatanto ng Beijing na ang presyo ng Great China Dream ay maaaring ang pagbagsak ng sarili nilang rehimen. Mga kababayan, ang opening game ay tapos na. Ngayon na ang oras na ang mga rooks at knights ay magsisimulang magpaputok. Ang batas ni Trump at ang pagtalikod ng South Korea ay naglagay sa China sa isang sitwasyong napapaligiran ng kaaway sa dalawang panig. Ano ang gagawin ng nasugatang dragon ngayon? Magbubuga ba ito ng apoy upang sunugin ang lahat o magtatago sa isang malalim na yungib at maghihintay? Kapit ng mahigpit dahil tayo ay papasok na sa eye of the storm. Mga kababayan,
Kung ang ibabaw ng West Philippine Sea ay ang lugar kung saan nagaganap ang matitinding banggaan, kung saan nagngingit-ngit ang mga water cannon at loudspeaker, sa kaibuturan ng karagatan ay nagaganap ang isa pang digmaan sa nakamamatay na katahimikan. Ito ang Dark Ocean, kung saan walang sikat ng araw. Tanging ang malamig na tunog lamang ng sonar at ang matinding tensyon ng mga mandaragat na may hawak ng susi sa apocalypse. At dito, sa hindi nakikitang larangan ng digmaan, natatanto ng China ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang pangarap nilang umabot sa malawak na karagatan ay hinaharangan na mismo sa bukana. Tingnan natin ang geostrategic map. Upang mabantaan ang US o maputol ang vital maritime lines ng Japan at South Korea, kailangan ng Chinese fleet na tawirin ang First Island Chain. Ito ay isang arko ng mga isla na umaabot mula Japan, dumaan sa Taiwan, pababa sa Pilipinas at nagtatapos sa Borneo. Noon, ang pinakamahina na link sa island chain na ito ay ang Bashi Channel na matatagpuan sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Itinuturing ito ng China bilang isang malawak na daanan para sa kanilang mga nuclear submarine upang makalusot sa Pasipiko, maglaho sa kailaliman ng dagat at maglagay sa ilalim ng nuclear target ang mga lungsod sa west coast ng US. Ngunit ngayon, ang daanan na iyon ay naging isang death trap. Sa paghigpit ng US-Philippines Alliance at ang determinasyon ng Taiwan na lumaban hanggang kamatayan, ang Bashi Channel ay naging isang kill zone na binabantayan 1-242 FRES. Ang mga underwater acoustic sensors na lihim na inilagay ng US at Japan sa loob ng isang dekada ay bumuo ng isang hindi nakikitang pader. Anumang kakaibang ingay, kahit ang mahinang tunog lamang ng propeller ng isang kilo-class submarine ay agad na matutukoy at malocate. Ipinagmamalaki ng China ang dami ng kanilang mga submarine, ngunit sa ilalim ng dagat, ang stealth ang hari, hindi ang dami. At ito ang trahedya ng Chinese Navy, ang kanilang mga submarine ay napakaingay. Madalas pabirong ikinukumpara ng mga Western military experts na kapag umandar ang Chinese submarine sa Hainan, maririnig mo ang ingay hanggang Hawaii. Kahit may mga malaking pagpapabuti, kumpara sa mga Virginia-class Ghosts ng US o ang napakatahimik na Soryu-class na pinapagana ng lithium-ion battery ng Japan, ang mga Chinese submarine ay parang mga maingay na truck na tumatakbo sa gitna ng isang tahimik na library. Kapag sumiklab ang labanan, ang pinakamalaking bangungot para sa Chinese submarine fleet ay hindi ang mahabol kundi ang maambush. Isipin, mismo sa mga pasukan ng West Philippine Sea, ang mga attack submarine ng US at Japan ay nakahiga ng tahimik sa ilalim ng dagat sa loob ng maraming linggo, patay ang lahat ng makina, nakikinig lamang sa passive sonar. Sila ay parang mga buwaya na matiyagang naghihintay sa biktima na lumangoy sa bukana ng ilog. At kapag dumaan ang Chinese submarine, wala silang pagkakataon na malaman na sila ay na-target na. Hanggang sa ang Mark 48 torpedo ay pumunit sa tubig at lumipad patungo sa kanila. Ang kawalang kaya na kontrolin ang ilalim ng dagat ang dahilan kung bakit nagiging baliw ang Beijing sa pagbibigay ng presyon sa Pilipinas. Bakit ang Pilipinas? Bakit handa ang China na gumamit ng water cannon upang atakehin ang ating supply boat, gumamit ng laser upang bulagin ang mga mandaragat na Pilipino, at tanggapin na tawagin silang bully ng buong mundo? Ang sagot ay nakatago sa nakamamatay na geographical position ng ating bansa. Ang Pilipinas ay ang cork na humaharang sa timog na daanan ng China, ang pagpapahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa US na palawakin ang access sa 4 na karagdagang military base sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang masakit na flanking blow para sa Beijing. Kabilang sa mga base na ito ay may mga lokasyon sa Cagayan Province na halos 400 km lamang ang layo sa Taiwan. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang US ay maaaring maglagay ng mga long-range anti-ship missile systems, early warning radar systems at mga HIMARS launchers mismo sa backyard ng Pilipinas upang kontrolin ang buong Bashi Channel at ang hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Mula sa mga base na ito, ang P-8A Poseidon anti-submarine aircraft ng US ay maaaring lumipad at magpatrol ng tuloy-tuloy na ginagawang no-fly, no-sail zone
ang karagatan sa silangan ng Taiwan para sa Chinese military. Kung wala ang Pilipinas, kailangang mag-deploy ng puwersa ang US mula pa sa Guam o Japan na magtatagal ng maraming oras. Ngunit sa Pilipinas, ang US ay lumapit na sa red line, naglagay ng baril sa sentido ng Dragon mismo sa lungga nito. Nauunawaan ng China na kung mawawalan sila ng kontrol sa Pilipinas, sila ay makukulong sa kanilang sariling West Philippine Sea. Ang pangarap ng Belt and Road Initiative sa dagat, ang pangarap na maging Blue Ocean superpower, ay maglalaho na parang bula. Dahil sa existential fear na ito, kumikilos ang Beijing sa isang irrational at agresibong paraan. Ang paggamit ng water cannon sa mga maliliit na fishing boat o supply boat ng Pilipinas ay hindi pagpapakita ng lakas, kundi pagpapakita ng strategic panic. Sila ay nagsisikap na gamitin ang takot upang pilitin ang Pilipinas na umatras upang sirain ang mahalagang link na ito sa island chain. Ngunit ang reaksyon ng Pilipinas, na suportado ng US-Japan-Australia Alliance, ay lalo lamang nagpapahiya sa China. Sa halip na matakot, ginawang international issue ng Manila ang mga banggaan, inaanyayahan nila ang mga international reporters sa barko upang mag-video at kumuha ng litrato ng bawat agresibong aksyon ng Chinese Coast Guard at ipinapakalat sa buong mundo. Ang imahe ng dambuhalang barko ng China na nanggigipit sa maliit na kahoy na bangka ng Pilipinas ay naging simbolo ng bullying na tuluyang sumisira sa imahe ng peaceful rise na matagal nang binuo ng Beijing. Ang failure after failure ng gray zone strategy ng China ay nagdudulot ng counter effect. Sa halip na magkawatak-watak ang ASEAN, ang kanilang mga aksyon ay lalo lamang nagpapatibay sa pagiging mapagbantay at pagiging malapit ng mga bansa sa rehiyon. Ang Pilipinas at Vietnam, dalawang bansa na may mga sea dispute noon, ay nagsimula na ngayon ng mga strategic dialogue tungkol sa maritime security at nagkaroon pa nga ng joint exercises at intelligence sharing. Isang hindi formal na mini-NATO ang nabubuo sa loob ng Southeast Asia, isang bagay na inakala ng Beijing na imposibleng mangyari. Tingnan natin ng mas malalim ang Great Wall on the Sea, ang mga artificial island na illegal na itinayo ng China sa Spratlys. Ipinagmamalaki ng Beijing na tinatawag nila itong mga unsinkable aircraft carrier na tumutulong sa kanila na kontrolin ang buong West Philippine Sea. Ngunit sa mata ng mga US military strategists, ang mga artificial island na ito ay wala ng iba kundi mga nakatigil na target board. Mag-iwan ng komento at like upang suportahan ang ating diwa, mga kaibigan. Sa panahon ng smart cruise missiles at guided glide bombs, ang isang fixed base sa gitna ng karagatan na walang defensive depth ang pinakamadaling target na sirain. Kapag sumiklab ang digmaan, ang mga runway sa artificial island ay hahalukayin ng mga Tomahawk missile sa loob lamang ng unang ilang oras. Ang mga exposed fuel depots at ammunition storage ay magiging dambuhalang sulo at ang mga garrison force doon ay tuluyang mai-isolate, walang daan upang umatras, walang reinforcement. Ang unsinkable aircraft carrier ay magiging isang floating tomb sa gitna ng karagatan. Alam na alam ng China iyan, at iyon ang dahilan kung bakit sila nagiging baliw sa pagde-develop ng mga anti-ship ballistic missile at pagpapalakas ng kanilang anti-access, area denial capability. Ngunit ang paper-thin defense ay may matalas na counter. Hindi lang umupo ang US at hinayaan ng China na magtayo ng kuta. Nag-develop ang US ng mga bagong taktika tulad ng Advanced Amphibious Operations concept ng Marine Corps na gumagamit ng maliliit, mabilis, at highly mobile units na tumatalon mula isla patungo sa isla upang magtatag ng mga mobile missile station, manghuli ng mga barko ng China at maglaho bago makapag-counterfire. Ang digmaan sa West Philippine Sea at Taiwan Strait ay hindi na isang one-on-one fight sa pagitan ng US at China. Ito ay naging isang multidimensional chessboard kung saan ang bawat bansa, gaano man kaliit tulad ng Pilipinas o Singapore, ay may hawak na strategic piece. At sa chessboard na iyon, ang China ay na-checkmate ng sarili niyang napakalaking ambisyon. Ang South Korea, ang salik na binanggit natin kanina, ay hindi lamang nag-aalala tungkol sa ekonomiya. Nag-aalala rin sila sa isa pang bangungot na senaryo, ang koordinasyon sa pagitan ng China at North Korea. Kung maramdaman ng Beijing na nasukol sila sa Timog West Philippine Sea at Taiwan,
I-activate ba nila ang North Korean card sa Hilaga upang lumikha ng gulo na magpipilit sa US, Japan at South Korea na hatiin ang kanilang puwersa? Ito ay isang posibilidad na maaaring mangyari. Ang isang nuclear crisis sa Korean Peninsula ay magiging perpektong diversionary attack para kumilos ang China sa Taiwan. At sa kabaligtaran, ang digmaan sa Taiwan ay magiging golden opportunity para gawin ng Pyongyang ang sarili nitong kalkulasyon para sa reunification. Ang koneksyon sa pagitan ng dalawang hotspot na ito ay lumilikha ng isang double gunpowder keg na may global destructive power. Iyon ang dahilan kung bakit ang US-Japan-South Korea Alliance ay gumagana ng buong lakas. Ang mga Aegis radar system sa Sea of Japan ay direktang konektado sa mga radar station sa Pilipinas at Australia na bumubuo ng isang kumpletong air defense network mula Hilaga hanggang Timog. Ang layunin ay hindi makalampas ang anumang misil. Ito man ay lumipad mula sa mainland China o mula sa submarine sa ilalim ng dagat. Nasasaksihan natin ang qualitative change sa paghaharap na ito. Hindi na ito mga diplomatic skirmish lamang, ito ay tunay na paghahanda para sa isang full-scale war. Ang mga pabrika ng armas sa US ay nagpapataas ng produksyon ng mga Harpoon at LRASM missiles. Ang Japan ay nagko-convert ng kanilang mga helicopter carrier sa mga tunay na aircraft carrier upang magdala ng F-35B fighter jets. Ang lahat ay tumatakbo laban sa oras dahil alam nila na ang bintana ng oportunidad upang pigilan ang China sa pamamagitan ng mapayapang paraan ay mabilis na nagsasara. Ang Beijing, sa kanilang strategic desperation, ay nagsisikap na maghanap ng daan palabas sa pamamagitan ng pagbibigay ng presyon sa pinakamahina na link. Nagbabanta sila ng pagputol ng trade relations. Gumagamit sila ng mga cyber attack campaign. Nagpapakalat sila ng fake news upang magdulot ng political instability sa mga kalaban na bansa. Ngunit tila lahat ng pagsisikap ay walang kabuluhan laban sa isang trend na nabuo na. Hindi na tinatanggap ng mundo ang isang hegemonic China na lumalabag sa batas. At kapag nabigo ang gray zone measures, kapag nag-backfire ang wolf warrior diplomacy, kapag hindi na kayang bilhin ng lakas ng ekonomiya ang tiwala, may natitira na lamang sa China ang isang huling opsyon, ang paggamit ng raw military power. Ngunit may kakayahan ba ang PLA na talunin ang pinakamalakas na alyansa sa kasaysayan ng tao? O ito ay magiging suicide ng rehimen? Sa susunod na bahagi, pag-aaralan natin ng mas malalim ang steel-to-steel correlation of forces. Kung magpapaputok ng baril, ano ang magiging senaryo sa unang 72 oras? Mahaharangan ba ng Aegis Shield System ng US at ng mga kaalyado ang Rain of Dongfeng missiles ng China? At lalo na, ano ang isang secret weapon na inilabas ng US na maaaring magpabago ng husto sa buong battlefield? Mga kababayan, huwag kang aalis sa iyong upuan. Ang impormasyong darating ay maglalantad ng katotohanan tungkol sa tunay na lakas ng Chinese Dragon at ang kakayahan sa pagwasak ng American Eagle. Nakatayo tayo sa hangganan ng kasaysayan kung saan ang kapayapaan at digmaan ay pinaghihiwalay lamang ng isang hibla ng buhok. Mga kababayan, maligayang pagdating sa virtual situation room kung saan ipapaandar natin ang oras upang masaksihan ang pinakakatakot na senaryo, ang unang 72 oras ng isang full-scale conflict sa Pasipiko. Hindi ito science fiction. Ito ang mga senaryo na pinatakbo ng mga supercomputer ng Pentagon at Zhongnanhai ng libu-libong beses. Kung mabigo ang diplomasya, kung hindi na epektibo ang mga sanksyon, at kung may isang opisyal na mawalan ng kontrol at magpaputok sa Taiwan Strait, ang impyerno ay magbubukas sa literal na kahulugan. Oras-oras, sa Joint Operations Command Center sa Beijing, ipinapadala ang utos. Ang strategy ng China ay laging nakabatay sa konseptong first strike. Naunawaan nila na hindi sila maaaring makipaglaban ng matagal sa US, kaya ang tanging pagkakataon nila ay magbigay ng isang knockout punch mula pa sa unang segundo. Ang layunin? Paralisahin ang mga US carrier strike groups at ang mga airbase sa Japan at Guam. Ang senaryo ay nagsisimula sa isang rain of fire. Daan-daang DF-21D at DF-26 medium-range ballistic missiles ang tinaguriang carrier killers at Guam killers ay sabay-sabay na umaalis sa kanilang launcher mula sa kailaliman ng mainland China. Sila ay umaakyat sa stratosphere,
umaabot sa Mach 10-15, gumuguhit ng mga death trails sa kalangitan. Kasabay nito, ang mga CJ-10 cruise missile brigades ay nagpapaputok, lumilipad ng mababa sa ibabaw ng dagat upang maiwasan ang radar, diretsyong tumatama sa mga radar station at airfield sa Okinawa at Taiwan. Ito ang klasikong taktika ng target saturation, magpaputok ng mas maraming misil kaysa sa dami ng interceptor rounds ng kalaban. Ngunit ang US at ang mga kaalyado ay hindi natutulog. Sa sandaling umandar ang mga Chinese missile engine, natuklasan ng SBIRS Early Warning Satellite System sa orbit ang dambuhalang infrared heat signatures. Ang red alert ay tumunog sa Indo-Pacific Command sa Hawaii, sa Space Defense Center sa Colorado, at ang pinakamahalaga, sa mga Aegis Destroyer na nagpapatrol sa West Philippine Sea at Sea of Japan. Ito ang oras na ipapakita ng Steel Shield ang kanyang lakas. Ang Aegis Combat System na inilarawan bilang isang super brain ay automatikong kinakalkula ang trajectory ng daan-daang banta ng sabay-sabay. Ang mga Mk-41 vertical launch tubes ay nagbubukas, ang mga SM-3 Block IA at SM-6 interceptor missiles ay umuungal at lumipad pataas. Hindi ito target practice. Ito ay ang paggamit ng isang bala upang barilin ang isa pang bala na lumilipad sa hypersonic speed sa kalawakan. Sa South Korea, ang THAAD system sa Songju ay nag-activate ng powerful X-band radar na nakikita ang bawat galaw ng mga Chinese missile sa sandaling umalis ito sa launcher at nagpapadala ng target data ng direkta sa mga barko ng Japan sa labas ng baybayin. Ang data sharing coordination sa pagitan ng US, Japan at South Korea ay gumagana na parang iisang katawan. Ang mga Chinese missile ay sunod-sunod na sumasabog sa stratosphere na lumilikha ng dambuhalang fireballs parang mga New Year's Eve fireworks ng apocalypse. Gayunpaman, ang digmaan ay hindi perpekto. Gaano man kamoderno ang defense system, ang saturation principle ay gumagana pa rin. Sa simulated scenario, mga 15,020% ng mga Chinese missile ang maaaring makalusot. Ang mga misil na ito ay bumabagsak sa mga runway sa Kadena, Japan, sa mga daungan sa Guam, at nagdudulot pa nga ng pinsala sa ilang warship. Ang usok at apoy ay umaakyat. Ang buong mundo ay naghihintay. Tuwang-tuwa ang China, naniniwalang nagbigay sila ng nakamamatay na dagok, binulag at pinilay ang US fleet. Ngunit iyon ang pinakamalaking strategic error ng Beijing. Minaliit nila ang resilience at lalo na ang counter-attack capability ng kalaban. Habang ang China ay nagtutuon ng lahat ng kanilang puwersa sa physical attack, lihim na inactivate ng US ang isa pang front, electronic warfare at cyber warfare. Sa sandaling umalis ang mga Chinese missile sa launcher, isang secret weapon na inilabas kamakailan ng US ang sumali sa labanan. Hindi ito isang nuclear bomb, kundi mga high-power jamming devices na nilagyan sa mga EA-18G Growler aircraft at lalo na ang next-generation electronic warfare system na naka-integrate sa F-35 stealth fighter. Hindi lamang binaril ng US ang mga misil, inatake nila ang brain na kumokontrol sa misil. Bigla, ang mga radar screen sa PLA command posts ay na-jammed. Ang GPS signals na gumagabay sa misil ay na-spoof. Ang mga misil na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar ay biglang nawalan ng direksyon, bumagsak sa dagat o umikot ng walang patutunguhan. Ito ang soft kill, soft destruction, ngunit mas epektibo kaysa sa libu-libong kanyon. Natanto ng China na sila ay binubulag sa sarili nilang bakuran. Ang communication system sa pagitan ng mga military region ay nagambala. Ang mga utos mula sa Beijing ay hindi umabot sa mga frontline unit. Ang kaguluhan ay nagsimulang kumalat. At habang naguguluhan ang kalaban sa information whiteout, nagsimula ang physical counter-attack ng alyansa. Mula sa mga lihim na base sa Pilipinas ang mga lugar na minamaliit ng Beijing ang mga US Marine Corps units na gumagamit ng Expeditionary Advanced Base Operations Tactics ay nag-deploy ng mga mobile HIMARS rocket launchers at unmanned robotic launchers na may dalang NSM anti-ship missiles. Ang mga unit na ito ay kumikilos na parang mga modernong guerrilla, shoot and scoot. Nagpapaputok sila ng misil sa mga Chinese warship na nagsisikap na tawirin ang kipot at pagkatapos ay mabilis na lumilipat sa ibang posisyon
bago matukoy. Ang South Sea Fleet ng China na ipinagmamalaki ang kanilang mga dambuhalang Type 055 destroyers ay biglang naging madaling biktima sa isang makitid na karagatan, puno ng mga sea-skimming missiles na napakahirap tuklasin ng warship radar. Ngunit ang pinakamalaking shock para sa China ay nagmula sa himpapawid. Sa loob ng 72 oras na senaryo, lumabas ang isang tunay na ghost, ang B-21 Raider, ang 6th generation stealth bomber ng US. Habang abala ang Chinese radar sa paghahanap sa F-22 o F-35 fighter jets, ang B-21 na may deep penetration stealth capability ay tahimik na nakapasok ng malalim sa himpapawid ng China nang hindi natutuklasan. Ang misyon ng B-21 ay hindi upang mag-carpet bomb tulad noong World War II. Ito ay kumikilos bilang isang sniper assassin. Nagdadala ito ng stealth long-range cruise missiles, JAS-SMER, at lalo na ang mga smart glide bombs na tumpak na umaatake sa mga command centers, early warning radar stations, at mga mobile missile launchers ng China. Isipin ang takot ng mga general ng China nang biglang sumabog ang kanilang mga nerve centers nang walang anumang alarm bell na tumunog. Walang blip sa radar. Walang babala mula sa S-400 air defense system na binili nila sa Russia. Pinatunayan ng B-21 Raider na ang konseptong anti-access, area denial, na ipinagmamalaki ng China ay isa lamang ilusyon sa harap ng high-end stealth technology. Kasabay nito, mula sa hilaga, hindi rin umupo ang Japan at South Korea. Ang Soryu at Tiger submarine fleets ng Japan, ang mga black hole sa ilalim ng dagat, ay tuluyang hinaharangan ang Miyako at Tokara Straits, pinuputol ang retreat path ng Chinese Navy sa Pasipiko. Ang South Korean Air Force, kasama ang kanilang F-15K Slam Eagle squadrons na nagdadala ng Taurus cruise missiles, ay handang umatake sa mga coastal targets sa hilagang China kung maglakas loob ang Beijing na mag-escalate. Matapos ang 72 oras ng apoy at usok, ang larawan ng labanan ay lumabas ng nakamamatay ngunit malinaw. Inilabas ng China ang kanilang pinakamalakas na suntok, ngunit naharangan ito ng Aegis Shield at nabali ng multifaceted counterattack. Ang kanilang surface fleet ay dumanas ng matinding pinsala na i-isolate sa First Island Chain, ang kanilang air defense system ay nabutas, at ang pinakamahalaga, ang paniniwala sa invincibility ng Chinese military ay tuluyang gumuho. Ang pagkatalo sa battlefield ay humahantong sa pagbagsak sa diplomatic at economic front. Sa sandaling sumiklab ang barilan, ang Malacca Strait, ang energy jugular ng China, ay agad na haharangan ng Allied fleet. Ang mga oil tanker mula sa Middle East ay hindi makakarating sa China. Ang dambuhalang ekonomiya ng Beijing, ngunit nagugutom sa enerhiya, ay magsisimulang mabigti. Ang stock market sa Shanghai at Hong Kong ay babagsak. Ang mga financial sanctions mula sa G7 ay darating na parang tsunami, nag-freeze ng trilyon-trilyong dolyar ng Chinese assets sa ibang bansa. Natanto ng China na nahulog sila sa isang strategic trap. Gusto nilang quick win, ngunit hinila sila sa isang war of attrition na wala silang kakayahang manalo. Gusto nilang gamitin ang lakas upang manakot, ngunit nag-activate sila ng isang hindi pa nangyayaring makapangyarihang military alliance na pumapalibot sa kanila. Ngunit mga kababayan, hindi pa nagtatapos ang kwento. Ang isang hayop na malubhang na sugatan ay ang pinaka-hindi mahuhulaan. Kapag nabigo ang conventional weapons, kapag nasira ang normal strategies, may isa pang huling baraha ang China, isang forbidden card na kinatatakutan ng buong mundo, tactical nuclear weapons. Sa gitna ng kawalang pag-asa, kapag nakita nila na lumulubog ang kanilang fleet at nawawasak ang kanilang mga base, maglalakas loob ba ang mga pinuno ng Beijing na tawirin ang nuclear threshold upang iligtas ang kanilang rehimen? Maglalakas loob ba silang isugal ang kaligtasan ng sangkatauhan kapalit ng isang compromise outcome? At sa gitna ng matinding tensyon na ito, isa pang hindi inaasahang pagbabago ang lumilitaw mula sa isang hindi inaasahang direksyon, ang West Philippine Sea at ang mga bansa sa ASEAN. Habang nagngingit-ngit ang US at China sa Northeast Asia, sa Southeast Asia, isang pangalawang front ang tahimik na nagbubukas. Ang Vietnam, kasama ang kanilang strategic location at elite military force, ay nagmamasid sa bawat galaw.
Ang Pilipinas ay publikong pumili na ng panig. Kaya, ano ang gagawin ng iba pang mga bansa? Magiging pangalawang libingan ba ng ambisyon ng China ang West Philippine Sea? Ngunit mga kababayan, ang hinaharap ay hindi isang nakasulat na kapalaran. Ito ay nakasalalay sa aksyon ng bawat bansa, ng bawat pinuno, at ng kamalayan ng bawat mamamayan ngayon. Magiging sapat ba ang katalinuhan ng sangkatauhan upang maiwasan ang mga pagkakamali ng kasaysayan? Maghahanap ba ng paraan ang mga superpower upang makipagkompetensya nang hindi nawawasak ang isa't isa? O tayo ba ay naglalakad ng tulog patungo sa World War III? Ang sagot ay nasa harapan natin. Ngunit may isang bagay na tiyak. Ang mundo bukas ay huhubugin ng mga naglalakas loob na tumingin ng diretsyo sa katotohanan, naglalakas loob na maghanda para sa pinakamasamang senaryo upang protektahan ang pinakamahalaga. Dinala kayo ng Vuki Review sa isang paglalakbay mula sa mga kalkulasyon ng diplomasya patungo sa mga battlefield na puno ng apoy. Hindi lang kami nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay kami ng pananaw. Kung nakikita mo na ang mga senaryong ito ay mga kinakailangang babala, kung gusto mong maunawaan ng mas malalim ang pabago-bagong mundo na ito, kumilos ka na ngayon. Huwag mo lang itong panoorin bilang isang entertaining movie. Ituring mo itong isang intelligence report na ipinadala sa iyo mismo. Mag-armas ng kaalaman, maging mapagbantay laban sa disinformation, at ang pinakamahalaga, sumali ka sa amin upang bumuo ng isang komunidad ng mga taong maalam, nagmamahal sa kapayapaan, ngunit hinding-hindi natatakot sa malalakas na kapangyarihan. Ang malaking laro ay nagpapatuloy. Ang mga bagong galaw ay kinakalkula sa Washington, Beijing, Tokyo, at maging sa Manila. Sino ang gagawa ng susunod na galaw? At ang galaw na iyon ba ay kapayapaan o digmaan? I-click ang subscribe at ang notification bell ngayon din. Huwag mong palampasin ang anumang video ng Vuki Review dahil ang susunod na video ay maaaring tungkol sa kapalaran ng ating sariling bansa. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Anong senaryo ang pinakaposible para sa iyo? Maglakas loob ba ang China na tawirin ang red line? Gusto naming marinig ang tinig ninyo, ang mga strategist ng ating komunidad. Salamat sa paglalakbay kasama namin sa serye ng mga espesyal na senaryo na ito. Magkita-kita tayo sa Situation Room sa susunod na episode kung saan patuloy na isisiwalat ang pinaka-nakakagimbal na mga military secret. Paalam at magkita-kita tayo muli.